Ayan po, yung nakikita nyo sa screen ngayon, medyo, siyempre, itong si Senator Amy Marcos ay panganay. Panganay ito at medyo kung mapansin nga natin mula noong eleksyon, medyo nag-iba yung landas na tawag dito? Pinuntahan. Na sinamahan ni Amy Marcos. Imbes na sa kapatid niya, ay tumalon ito sa kampo ng mga Duterte na mahigpit na kalaban. Yes, pag-uusapan natin yung si Arnie Teves, si Kaufman, si si Auntie Claire, si Amy Marcos at si Bongbong Marcos na talaga namang hindi maganda ang tawag dito, ang relasyon ng magkapatid ngayon. Hindi rin maganda ang relasyon ng dalawang abogado na si Kaufman at si Claire Castro. At hindi rin maganda ang relasyon ni Arnie Teves at ng gobyernong ito. So, dire-diretso na tayo, partner. Umpisahan po natin dito. Dinala na po sa NBI Detention Facility sa Bureau of Corrections si dating Congressman Arnie Teves matapos itong iharap ng NBI sa media. Doon muna siya mananatili habang naghihintay ng commitment order sa korte at si Margot Gonzales ang magbabalita. Iniharap ng National Bureau of Investigation o NBI sa mga miyembro ng media si dating Negros Oriental Representative Arnie Teves Jr. Ito ay kasunod ng ginawang pag-aresto ng Timor-Leste Authorities sa kanya at ang pagpapadeport dito sa bansa. Dumating lagpas alas 11 kagabi ang sinasakyang eroplanong Teves sa Villamor Air Base, Pasay City. Agad siyang dinala sa NBI headquarters para ito imasuri. Sa kanyang pagharap sa media kaninang umaga, kasama nito ang kanyang abogado at ang kanyang ina. Sa kabila ng lahat, nagawang ngumiti at kumaway ni Teves sa media. Ayon kay Teves, malungkot ito dahil ikukulong na siya dito sa Pilipinas habang nililitis. Pero naging pagkakataon din daw ito para makita na niya ang kanyang ina. Of course, malungkot ako dahil siyempre makukulong ako na habang makukulong ako. On the other hand, I'm also glad that I haven't seen my mother for 2 years. My father died last December, hindi naman lang ako nakauwi. Ayaw na rin daw kwestiyonin ni Teves ang pagpapadeport sa kanya ng TL government. Panahon na rin daw para harapin niya ang kanyang mga kaso. Pero may hiling si Teves sa korte. Kung hindi man ako umuwi, haharapin, kailangan pa rin ito matapos eh. Ito lang sana yung request ko sa sa korte na sana mabilis yung kaso. Dahil sa totoo lang, kung tatrabahoin talaga yung kaso, sandali lang yung sandali lang naman sandali lang matapos kung So, yun lang yung Anyway, I believe I trust my lawyers very well and I know my conscience is clear. So, ang sa akin lang, sana lang mabilis yung proseso. Ayon kay Teves, malinaw daw ang kanyang konsensya sa nangyaring pagpatay kay Robert Digamo. My client just wishes to convey that regarding the previous question, his conscience is clear. Let's leave it at that. Matapos iharap si Teves sa media, dinala na ito sa NBI Detention Facility sa Bureau of Corrections sa Muntinlupa City. Doon siya pansamantalang ikukulong habang wala pang commitment order ang korte. Magmula nang gibain ang building namin sa Top Avenue, wala po kaming detention facilities. So nakipag-coordinate kami with Bucor, pahiramin kami ng space doon. So binigay sa amin ng Building 14. That Building 14 is distinct and separate from the Bucor na kung saan yung mga convicted ay nakakulong. Kaya yun po ang ginagamit namin. Kaya wag po kayong mamangha na bakit Bucor, no? Detention facility po yun ng NBI. Inaasahan na agad na magkakaroon ng arraignment para kay Teves. Ang korte ang magsasabi kung kailan ito dapat humarap para sa pagbabasa ng sakdal. Pero kung anong ipapasok nitong plea sa arraignment, ayaw mo nang sabihin ng kampo. Ngayon po, we do not want to telegraph our punches at this point. Samantala na pag-alaman na may mga kondisyon ng gobyerno ng Timor-Leste para sa deportation ni dating Congressman Arnie Teves. Kabilang sa mga ito ang katiyakan na hindi siya bibigyan ng parusang kamatayan at hindi rin siya sasailalim sa anumang uri ng political prosecution. Ito'y bahagi ng mga international legal safeguards na karaniwang ipinatutupad sa mga kaso ng deportation upang matiyak na mapapangalagaan pa rin ang karapatang pantao ng isang individual kahit ito'y nahaharap sa mga mabibigat na kaso.
Para sa Diyos at Pilipinas, kumahal, Margaret Gonzalez, SMNI News. At ayun na nga, no? Medyo masalimuot ito para sa pamilya ni dating Congressman na Arnie Teves dahil nga, bukod sa nakakulong siya ngayon, doon kasi sa sa Timor-Leste, parang nasa bahay lang siya, no? May nakakalabas siya kahit papaano. Dito, medyo hindi na muna siya makakalabas-labas at syempre nasa under siya ng watch ng NBI. Nagtaka nga ako kung bakit sa Bilibid Kasi ang dinadala sa Bilibid, yung mga sentensyado na. Yun pala, ito ay detention center ng NBI. May detention center pala ang NBI dyan. So now at least, now malinaw na po sa atin. At tama lang naman na matapos na ito para lahat ng tao ay maliwanagan at malaman kung sino talaga ang may kasalanan. Ako nakikita ko kay Arnie Teves, parang yung sinasabi niya, my conscience is clear. At hindi ko naman sinasabi na wala siyang kasalanan. Pero sa akin lang, parang parang inosente. Kasi the fact na gusto niyang madaliin itong kaso, alam niya sa sarili niya na wala siyang ginawang masama. Kaya nga gusto niya madaliin Sa kagandahan naman dito, may mga kondisyones din pala yung Timor-Leste na hindi siya po pwedeng sentensyahan ng parusang kamatayan. At yung iba pa na pumapabor din sa pamilya ni Teves at maging kay Congressman Teves mismo. At nakikita ko naman, tanggap na rin naman niya yung kanyang kapalaran na hindi mo rin kasi po pwedeng taguan habang buhay. Yung kinaharap mo, it's either totoo o hindi. Kailangan matapos Kailangan mabigyan ng kalinawan at ito na ang pagkakataon na ito. At para sana, ang hiling lang natin ay magkaroon ng patas na hustisya at patas na pagdinig dito. Hindi yung maghari na naman yung kapangyarihan ng pera. Pero sa tingin ko naman, hindi naman papayag itong mga defense support system, mga defense ni Congressman Teves na sila ay magrabyado. Patatalino naman ito at sigurado ako na fair and square ang laban dito. Lalo na si Atty. Topacio, grabe din yan. Matindi yan. Tsaka, alam mo partner, kidding aside, no? Dahil siguro sa pasayaw-sayaw niya, ang bilis ng pangyayari, biruin mo, saglit lang, binalita, hinuhay siya, tapos inuwi na agad dito. Ang bilis Siguro pikon na pikon talaga yung si Remulla. Si Remulla dahil sinayaw-sayawan siya noon Inasar-asar siya. Kaya pikon na pikon, kaya hanggang ngayon talagang diniin niya. Tapos, eto partner, nakikita mo hindi mo talaga matatago sa mata Hindi naman natin sinasabi na si Teves walang kasalanan. Hindi natin sinasabi yan mga partner pero kita mo dun sa mata niya na talagang sincero Kasi alam nyo, kahit na pag nagsisinungaling, tignan nyo sa mata, alam mo na kagad Tapos, yun nga, ang maganda ang gusto nating mangyari dito, dumaan sa due process. Yes. Due process pa rin. Huwag nating sana hindi politikahin, pero malamang gagawin nila yan dahil sila nga ang namumuno. At least nandyan si Atty. Topacio na magtatanggol dito kay Teves. Yun lang. Ang hiling lang natin, dumaan sa due process, huwag politikahin at maging mabilis, huwag patagalin. Alam nyo naman dito sa atin, pag pinapatagal talaga yan, dinidelay yan. Talagang gigipitin at gigipitin. Pag hindi ka trip, di ba? Unless may under the table ka. Oo, yan ang mahirap, no? Pag wala kang pera, talo ka talaga. Sa akin naman, partner, nung nalaman natin na nandun sa Bureau of Immigration na, ibig sabihin kasi pag nasa Bureau of Immigration ka, ibig sabihin nasa airport ka. Easy access na yan Hihilahin ka na lang papuntang aeroplano, di balik ka na sa Pilipinas. Doon pa lang, inaasahan na natin na si Arnie Teves ay maibabalik na. Nung araw na ngayon, inaasahan na natin Pero lumipas pa pala ang 24 oras. At nandito na nga siya, partner. At sa akin, kung matatandaan natin, yung mga tumistigo laban kay Arnie Teves, siguro mga 5 ata yun, if I'm not mistaken, 5 or 8 persons na tumistigo laban sa kanya ay nag-withdraw. Ibig sabihin, binawi yung kanilang sinumpaang salaysay at binabawi yung sinabi nila laban kay Arnie Teves. So, katulad ng mga narinig natin kanina, my conscience is clear. I am a very honest and sincere person. I will remain consistent
even in our pleadings in court, my concern is my life and my security. And even before, partner, no, ang concern naman talaga ni Arnie Tevez, kung Arnie Tevez, ang kaligtasan niya. Yung buhay niya. Kaya nga siya lumipad papuntang Timor-Leste. Kasi dito, delikado talaga buhay. Kung alam mo, yung kalakalan ng pamumulitika dito sa Pilipinas, ay talaga namang ikaw ay lilipad kasi talagang dudurugin ka, lalo na yung the way the administration ngayon, kung paano nila i-handle ang mga problema sa bansa at kung paano nila i-handle ang kritiko, talagang ikaw ay aalis ka talaga sa bansa mo. Katulad ng ginawa ni Arnie Tevez, na talaga namang valid naman talaga yung reason. But para sa akin, katulad ng sinabi ni Atty. Topacio, asahan natin na mayroong malakas na depensa, malakas at malakas din ang mga ebidensya at depensa nitong kampo ni Atty. Topacio at ni Congressman Arnie Tevez. So, let's hope for the best sa kaso na ito at sana manaig ang katotohanan at lumabas yung tunay na nangyari at makulong yung tunay na may kasalanan at mailigtas naman. Siyempre, yung napagbintangan lang, kung sino man na napagbintangan at nadawit, yun lang naman ang gusto natin mangyari dito, partner. Kasi sa ano ngayon parang wala nang nasusunod sa batas. Sana kahit man lang dito mag-umpisa kay Tevez and so on and so forth, maging pantay at patas ang hustisya sa Pilipinas. Partner, may dadagdag ka? Isa lang naman ang ano dyan. Isa lang naman talagang parang issue dyan yung pasugalan dyan sa ano. Oo. Diba? Kasi kung hindi naman natin may pagkakaila, talagang maraming ano yan, maraming pasugalan niya si Tevez. Siyempre, kalaban nila. Ang mga Digamo. So, di siguro siya matalo, di umano. Kaya, tinrabaho. Pero, hindi natin sigurado yan, na papatunayan pa yan ng korte. Ayun lang, ang gusto lang talaga natin is due process. Kasi, eto nga sa Pilipinas nga talagang pag sinabi ng isa, yun na wala ka nang wala ka nang magagawa ikukulong ka na. Kahit hindi sa'yo nakapangalan yung warrant, uhulihin ka. Yes. Kahit wala sa due process, papatapong ka sa dahig, di ba? Yes. Itong panahon na to, patunayan nyo na may batas pa rin tayo dito sa Pilipinas. Wag nyong pakita sa amin, sa aming mga Pilipino, na kayo na ang batas, kayo na ang nasusunod. Alam ko naman yung ang pinag-umpisa nito Ngayon, makikita mo yung series of events. Kasi, eto dati mga Digamo, no? Etong si Janice Digamo, galit na galit ito kay Tevez dati dahil sa sugal. Ayaw daw nila ng sugal dyan sa Negros. Pero nung nawala si Tevez, sila na. Yung nag-manage ng mga sugal, di ba? So, doon pala makikita mo na kung saan patungo, kung saan nag-umpisa, kung ano talaga yung rason, kung ano yung dahilan. Kung ano yung dahilan kung bakit nangyayari ito kay Tevez. Na talagang napagkaisahan at alam naman natin, itong mga Digamo ay talagang, ang leaning nito ay dito sa kasalukuyan natin. Siyempre. Administrasyon. Kita-kita natin yung partner. Speaking of the administration, si Pangulong Bongbong Marcos, medyo hindi maganda ang relasyon nilang magkapatid ngayon, si Amy Marcos at si Bongbong Marcos Jr., si baby boy. Kasi bunso ba to? Hindi ko alam kung bunso ito si Bongbong. Bunso to, di ba? Hindi ko sigurado. Si pero mas Bongbong Marcos. talaga Si baby Amy ata, yung pinakabunso na may medyo controversial din. No, yan. Na mahigpit na kalaban ng kanyang pamilya. So, eto mga kapatid, ito ay patunay lamang na hindi talaga maganda ang nangyayari or ang sitwasyon dito sa Marcos administration and even yung kanyang kapatid na panganay ay hindi umaayon. So ito ay patunay na wala talaga sa hulog ang administrasyon ngayon ni Bongbong Marcos Jr. and even kapatid niya ay hindi umaayon. At ito nga, sabi niya dito, hindi ako naghintay ng 39 years para lang magkamali muli. May Marcos na natuto sa kasaysayan. So, kaya ibig sabihin dito, kung pagbabasihan mo itong sinabi ni Amy Marcos, so parang siya lang ang natuto sa kasaysayan. Yung kapatid niya, hindi natuto. Kasi ito napakasimple. If you're going to read between the lines, at least,
mayroong Marcos na natuto sa kasaysayan at siya yon. Pero hindi pa natin sigurado, not until maibalik niya si Pangulong Duterte sa Pilipinas dahil ang may kagagawa nito ay kapatid niya eh. Oo. Kapatid niya may kagagawa nito dahil isang utos lang ng kapatid niya na, "Oy, itigil nyo yan. Ibalik nyo si Pangulong Duterte sa Davao." O, di tapos ang usapan. Ang ginawa kasi ni Marcos, nagbulag-bulagan siya. Nagbulag-bulagan si Marcos Jr. dahil, alam mo kung bakit? Bakit, partner? Eh, yung nangyayari, gusto rin niya eh. Oo. Yun talaga ang gusto niyang mangyari na mawala sa paningin niya, mawala sa pandinig nila ang mga Duterte. Kaya ayun, ipinagkanulo, ibinigay nila doon sa mga banyaga at doon nililitis. Kaya itong Marcos administration para sa akin, yung credibility nito napaka-konting na lang. Konting-konti na lang ng credibility nito at nakikita naman natin yung ating mga kababayan ay hindi na natutuwa bagkos sila ay galit na galit, pinagtatawanan every time na bumubuka ang bibig nitong ating presidente ngayon dahil parang yung mga sinasabi niya, partner, ay salu-salungat and even ang kapatid niya mismo hindi na sa kanya naniniwala. Oo, That's partner. really something. Biruin mo, eto nakita ko dyan sa picture na yan, isang natuto at isang umiyak. Diba? Iyakin pala ito eh. Diba? Pero may promise parang hindi naman promise siguro, yung pahayag niya patungkol doon sa nasa dahig siya, na magtulungan tayo na mapauwi si Pangulong Duterte. So yan ang hinihintay ng mga Pilipino dahil nga naniniwala ang iba sa iyo na kaya ka pumanig kay BP Sara, naniniwala na ayaw mo talaga dun sa kapatid mo o galit ka talaga dun sa kapatid mo. Pero ang problema dito, kapatid mo yan. Imposible namang wala kayong contact niyan o hindi kayo nagkikita niyan. Diba? Kausapin mo ng masinsinan. Huwag yung puro kayo pahapyaw pa kayong nalalaman, diba, partner? Eto nga kung nakikita natin meron kayong bangayan sa pamilya nyo, paano nyo pa mapaglilingkuran ang bayan kung sa pamilya nyo pa lang, nagkakagulo na kayo? Yes. Diba? Dapat ayusin nyo muna yan. Kung may problema, ikaw naman ang panganay, ikaw naman ang matanda, pagsabihan mo yung kapatid mo na ganito yan, baka gusto mo rin. Diba? Ayun ang mahirap dyan. Baka alam mo yun, unyango, baka nagbabalat kayo ka lang. Ayun, chameleon. O, diba? Okay, ayaw mo yan, ginagawa ni Marcos, pero deep inside, gusto mo. Pinapalabas mo lang na ayaw mo para makabenepisyo ka. Kasi kung hindi ka dumikit sa mga Duterte, malamang laglag ka talaga Malamang. O, diba? Oo, sumabit pa no? Pandandulo na siya Ano na Pero yun mo naman, nasa... Pabitaw na Pabitaw na, nakakapit pa. Oo. Kaya medyo alanganin talaga tayo sa mga galaw nito ni Senator Amy kung hindi niya talaga papatunayan yung mga pinangako niya o yung mga sinasabi niya. Katulad nga niya, nung mapauwi si Pangulong Duterte, unahan mo sa kapatid mo, kausapin mo yan. Kasi kung ako, kapatid ko, may problema, kakausapin ko. Anong problema mo? Lalo sa utak ang problema? Mahirap yan. Dapat psychologist. Psychologist na. Kaya ayun lang ang hamon natin kay Senator Amy. Kausapin mo ng diretso. Huwag mo yung pahapyaw-hapyaw pa kayo sa yung 39 years para may paganon-ganon pa kayo. Gawin nyo lang kung ano dapat yung gawin. Kung ano yung nararapat, kung ano yung tama, yun ang gawin nyo. Puro kayo papogi lang ang style nyo Gawin nyo na. Huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa dahil yan ang hinihintay ng mga Pilipino. Mapauwi si Pangulong Duterte. Yun. Okay. So, eto na nga, may isang natuto, may isang umiyak, tumahimik, no comment. Di ba? Bakit no comment? Alam niyang totoo yung sinasabi ng kapatid niya. Alam niya totoo yung sinasabi ng kapatid niya. So, ito ay hindi issue ng kasaysayan. Wala na tayong pinag-uusapan na kasaysayan. Tapos na yun Ayusin nyo na lang, gagawin nyo na lang dapat ang tama. Yung kasaysayan, nangyari na yun. Ngayon, kayo mismo na pamilya, gagawa kayo ngayon ng bagong kasaysayan na sana lamang positibo. Kaso, negatibo ulit Nawala Yung paagam-agam ng tao dati na baka siniraan lang yung mga Marcos, ngayon napatunayan na ganun pala talaga. Lumalabas Lumalabas na ganun pala talaga. At ito, isa rin, itong lahat na sila Si Marcos Jr., pero ito lang sa akin, partner, bago tayo lumipat ng topic, Amy Marcos, patunayan mo
yung loyalty mo sa mga Duterte. Yeah. Now, wag lang puro salita. Parang lumalabas dyan na para ka rin lang yung kapatid mo na puro lang salita, na wala namang nagagawa. Ang sabi mo, we will bring PRRD home. So, walk the talk. Walk the talk. Now, sabihin na natin, mayroon, eto hindi kayo narap ni Pastor Oo. Di ba? Oo. Baka pag napauwi mo si Pangulong Duterte, isunod mo si Pastor Kibuloy. Yan. Ilabas mo si Pastor Apollo si Kibuloy. Dahil may kagagawa naman lahat niyan, yung kapatid mong presidente. Okay? Iuwi mo si PRRD, iuwi mo si PRRD, palabasin mo si Pastor Apollo si Kibuloy, ilabas nyo. Na wala namang kasalanan si Pastor Kibuloy. Tama. Di ba? Alam nyo yan. Alam nyo sa sarili nyo na si Pastor Apollo Kibuloy ay inosente. Pinag-initan lang dahil nga, malakas na alay ng mga Duterte si Pastor Apollo Kibuloy. Alam ni Bongbong Marcos yan. Nagamit niya yung KOJC. Nagamit niya lahat ng mga resources ng KOJC na ni piso wala siyang binayaran. Kaya nga, tamang-tama yung salitang walang utang na loob para sa kanya. Biruin mo, pinagamit sa'yo lahat. Pinagamit sa'yo helicopter, pinagamit sa'yo yung bus, pinagamit sa'yo lahat. Media mismo, yung SMNI. Gamit na gamit niya. Tapos gaganon mo si Pastor Apollo si Kibuloy. Tapos ipapakulong nyo pa, palalabasin nyo pa na masamang tao si Pastor Apollo Kibuloy. Kayo ang masamang tao. Dahil sa kabila ng ginawa sa inyo ni Pastor Apollo si Kibuloy na kabutihan, yung iginantin nyo, ayun, dinala nyo sa kulungan. Diba? So, Amy Marcos, if you are true to yourself, doon sa mga sinasabi mo, bring PRRD home, patunayan mo, at bring Pastor Apollo Kibuloy out. Yan ang hamon namin sa inyo. Sa'yo. Tama yan. Amy Marcos. Tama yan, partner. Kaya, alam mo, talagang hindi ko maatim. Ang kapal talaga ng mukha. Biruin mo naman, tinulungan ka ng mga Duterte manalo. Diba? Kung hindi dahil kay BP Sara, hindi ka mananalo. Correct. Anong ginawa mo sa Anong ginawa mo kay sa tatay nila? Pinadala mo sa dahig. Si Pangulong Duterte, pinalibing yung tatay mo. Diba? Yun na lang, yun dalawa na lang yun. Ang laking bagay na. Tapos ngayon, si Pastor Kibuloy, tinulungan ka. Halos wala kang ginastos. Tignan mo, nanalo ka. SMNI, tinulungan ka rin. Tapos ganun gagawin nyo. Gigipitin nyo. Pati yung mga tao, pati yung mga KOJC member, talagang tinarantado ninyo. Grabe naman, wala kayong, kademonyohan nyo naman talaga. Yes. Sobra-sobra na yan. Wala ba kayong Wala ba kayong, para kayong mga walang Diyos di ba? Malamang, ganun partner. Kasi kung may Diyos na kinikilala yan, di gagawa ng ganyan yan. Grabe, di ba? So, gano'n na lang. Amy Marcos, that's our panawagan sa'yo. Yan. Ilabas mo, ibalik mo sa Pilipinas si PRRD, ilabas mo si Pastor Apollo Kibuloy, who knows? Baka sa susunod na election, baka ikaw pa, isalang namin. Oo, di ba? Di ba? Pag nagawa mo yan. Charot. Charot. Okay. Ito. Usapang na naman tayo? Usapang ICC pa rin tayo. Ito si Claire Castro, sinupalpal po si Attorney Nicolas Kaufman, yung abogado ni Pangulong Duterte. Pero yung pagkakasupalpal niya kay Kaufman, bumalik sa mukha niya. Doble-doble. Parang siyang anghel na galing sa langit, bumagsak sa lupa, una mukha. Kasi ang sabi kasi ni Attorney Nicolas Kaufman, mga kababayan, babasahin ko na lang, I think that the real prosecutor in this case, FPRRD's ICC case, is actually in Manila, sitting in his palace. He is the person who threw President Duterte over here to The Hague. Tagalogin natin. Ang sabi ni Kaufman, sa tingin niya, ang talagang pasimuno ng kaso ni Pangulong Duterte sa ICC ay walang iba kundi nasa Manila na nakaupo dyan sa Malacanang. Siya ang isang tao na nagbato o nagtapon kay dating Pangulong Duterte papunta sa Dahig. Naniniwala ka ba doon? Oo naman. May pa nga siya, di ba? Pinadala na sa Dahig. Lumipad na si Pangulong Duterte. Meron pa siyang press con di ba? Tapos sasabihin niya, wala siyang kinalaman dyan. Tapos, eto pa. Ang nagbayad ng gasolina ng eroplano ay Malacanang. Ay na nagsabi si Claire mismo. So, ibig sabihin, Claire Castro na pati TNGA ka, hindi ko alam kung alam mo rin yung sinasabi mo katulad ng amo mo. Ano yon? Yung sinabi mo kahapon, di mo na alam ngayon?
Iba eh, no? Ikaw mismo nagsabi na ang nagbayad ng fuel at gumastos doon sa aeroplanong sinakyan ni Pangulong Duterte papunta sa Dahig ay kargo, sagot ng gobyerno. Tapos sasabihin mo dito, it is very apparent and obvious that Kaufman is being surrounded by fake news peddler. He doesn't know the timeline. He doesn't know the facts of the case. He should focus on his job as a counsel, not engaging in a rumor mongering. Anong rumor mongering? Yung amo mo talaga nagpadala. Ikaw mismo nagsabi na Malacanang nga ang nag-arrange ng aeroplano na sasakyan ni Pangulong Duterte. Paano mo ipapaliwanag yun? Diba? Partner. Itong tao ni Marcos na parang hindi nag-uusap talaga to eh. Kanya-kanya sila eh. Fake news. Ito nga eh, well-respected international lawyer versus palengkera sa Malacanang ang tingin natin dito. Yun sabi ni Panelo, palengkera eh. Diba? Palengkera talaga eh. Kasi sa tingin mo ba, iyang tao na yan, kumbaga parang may makikisali sa mga awayan dito sa Pilipinas? Diba? Hindi yan si makikisali sa atin. Nakita niya kasi kung gaano kamahal ng Pilipino si Pangulong Duterte. Ngayon, sa tingin mo magpapakalat yan ng fake news, 'di ba? Partner. Ito si Aling Claire talagang pag hindi niya trip yung sagot fake news na kagad eh. Talagang dinadaan niya yung fake news eh. Ang fake news talaga yung amo mo, 'di ba? Sinasabi niya hindi siya makikipagkasundo sa ICC. O anong ginawa? Tapos pinadala sa Dahig. Tapos ngayon meron pa siyang gusto makipagkasundo sa mga Duterte. Pero anong ginawa? Yung taong masasabi natin na bumastos kay Pangulong Duterte, ginawa mong PNP chief. Ano ka ba naman? Okay ka lang? Di ba, partner? Ibang klase to eh. Ibang klase tong gobyerno na to, no? Pare-pareha sila eh. Parang sinabi nila kahapon, tapos bukas makakalimutan na nila. Iba na naman. Iba na. So dito malalaman na talagang ang focus nila hindi para sa taong bayan eh. Ang focus nila kung ano lang yung pwede nilang mapakinabangan. Kung paano, yung pansariling interest nga, wala silang pakialam sa sasabihin ng tao, wala silang pakialam kung anong mangyayari bukas, wala silang pakialam kung ano sa pitin ng mga Pilipino. Basta sila, kung anong gusto nila mangyari, yun ang gagawin nila. Kung gusto nilang manatili sa kapangyarihan, gagawa sila ng paraan sa pamamaraan ng paninira sa mga posible nilang makakalaban sa mga susunod na halalan. Katulad nitong ginawa nila sa mga Duterte, kay Pastor Apollo Kibuloy at sa mga allies ng mga Duterte. Okay, ganun ang ginagawa nila eh. So, gumagamit sila ng mga kapamaraanan para mapanatili nila ang kapangyarihan, no? Kapangyarihan at even yung mga ahensya ng gobyerno gagamitin nila para sa kanilang advantage. Kahit hindi tama at syempre yung namang inuutusan nila na sumusunod sa kanila, mapapakinabangan nila, syempre ang tawag diyan, reward partner. Ayan, basahin mo partner. Matapos inanunsyo ng Malacanang ang susunod na PNP chief sa katauhan ni Major General Nicolas Torres III na nawagan si outgoing PNP Chief General Romel Marbil sa mga tauhan nito na suportahan ang liderato ng bago nilang pinuno. Si Paul Montibon magbabalita. Nananawagan si outgoing PNP Chief General Romel Francisco Marbil sa mga tauhan nito na suportahan si incoming PNP Chief Police Major General Nicolas Torre III. Kasunod ito ng anunsyo ng palasyo kay Torre bilang susunod na pinuno ng pambansang pulisya. Ipinakikiusap ni Marbil sa buong hanay ng PNP na ibigay ang kanilang buong suporta sa bagong liderato nito. Naniniwala si Marbil sa kakayahan ni Torre na pamunuan ang PNP na may prinsipyo at malinaw na direksyon. Ngunit nananatiling kontrobersyal ang pangalan ni Torre matapos ang kanyang mapangahas at umano'y iligal na hakbang laban sa Kingdom of Jesus Christ, kung saan libo-libong pulis ang kumubkob sa compound sa Davao City upang hanapin si Pastor Apollo C. Kibuloy. Dahil sa
sa matagal na panggigipit, napilitan si Pastor Kibuloy na isuko ang sarili sa mga otoridad upang matigil ang tensyon na tumagal ng 16 na araw. Pinangunahan din ni Torre ang operasyon na kinikwestiyon bilang iligal na pag-aresto at pagpapadala kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC facility sa The Hague, Netherlands, kaugnay sa kasong crime against humanity dahil sa kanyang kampanya kontra droga. Nang pinulsuhan naman ng SMNI ang taong bayan kaugnay sa paghirang kay Torre bilang PNP chief, marami ang dismayado at pawang di mga sang-ayon rito. Anila posibleng lumala ang krimen at pang-aabuso ng mga pulis dahil na rin sa naunang pahayag ni Torre na maaaring arestuhin ang isang tao kahit walang warrant na dala ang mga otoridad. Habang may nagkomento rin kaugnay sa pagiging kawawa ng ibang senior officials na kwalipikado rin bilang susunod na PNP chief, ngunit bigong napili ng Pangulo. Sa June 2, nakatagdang isagawa ang change of command kay Torre kasabay ng retirement honors para kay Marbil. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, nag-uulat Paul Montibon, SMNI News. Iyon na ang problema natin. Dahil mismo ang taong bayan ay hindi pumapabor dito sa nangyayari, no? Biruin mo ba naman na hindi tayo nang intriga dito, no? Kasi sa isang ang alam ko meron diyan parang tradisyon na seniority, no? Marami hindi lang ata 3 yung nilaktawan niya. Oo. Pero sa atin, wala naman yun. So long sila yung nagkakasundo, masaya sila sa nangyayari, wala namang problema. Pero ito, para sa akin, ay pambabastos partner. Pambabastos ito ng tawag dito, yung sinusunod nila na tradisyon. Pero wala kasi tayong magagawa kung sino ang mapupusuan ni Marcos Jr. na maging PNP chief, no? So, lahat naman yan talagang pupwede maging PNP chief. Lahat naman yan may kakayahan at lahat ay pupwede mabigyan ng pagkakataon na maging PNP chief kung ikaw ay karapat-dapat. Pero sa tingin ko, eto, partner, mahirap lang kasi magsalita, pero alam natin kung bakit siya na-promote. Alam bakit siya na-promote. At sa akin, itong mga sinasabing mga achievements nila, para sa akin, hindi yan achievements Hindi siya achievements dahil itong mga pangyayaring ito ay labag ito sa ating konstitusyon. Kung ito ay labag sa konstitusyon, hindi mo siya masasabing achievement kasi unang-una, kung labag sa konstitusyon, lumabag ka sa batas. O paano naging achievements yun kung labag sa batas ang ginawa mo? Ang sinasabi kasi nila dito, mag-file na lang kayo ng kaso. Kung sa tingin nyo, labag sa batas ang ginawa ko, mag-file kayo ng kaso. Pero ngayon, hindi mangyayari yan. Dahil kahit mag-file ka ng kaso at sila ang nandyan, hindi uusan dyan. Mababasura ang kaso na ipapile mo dyan sa mga yan. Kasi magkakakampi sila eto nga ang sabi pa nga ni Executive Secretary Bersamin na ito daw ay reward. Reward. So, reward lang pala ito. O pwede palang ganun. Ang alam ko, pinaghihirapan para masungkit mo yung posisyon na yan. Reward lang pala. Partner. Ito pa, isa pang makapalang mukha din to si nakiusap pa Nakiusap pa sa mga tao niya na na suportahan ito nga si PNP Chief Torre. Kitang-kita naman natin na ang taong bayan talaga mismo ang may ayaw sa kanya. Yes. Bihira to, partner, kasi dati naman wala tayong pakialam kung sinong iupong PNP Chief Pero ngayon, nakita natin yung mga ginawa nito ni Torre na hindi lang talagang nilabag yung karapatang pantao Kasi unang-una pumasok sa private property. At ito pa kaya nga hiwalay ang state sa church Kasi dapat walang pakilamanan yan Pero yung pinakilaman pa rin yung simbahan. Wala namang ginagawa sa inyo. Ito pa ang malupit, 'di ba? Kung tutuusin, hindi nga nakapangalan kay Pastor Kibuloy yung warrant. At alam ko kung hindi ako nagkakamali, hindi din doon naka-address Sa Pasig. Pero talagang yun ang pinasok talaga nila dyan. Hindi man lang kayo maawa doon sa mga, alam mo, nakakaawa yung mga tinamaan ng tear gas, yung nasaktan. Ang babait ng mga tao dyan sa KOJC, tapos ginanyan nyo.
Alam mo, partner, napakadali lang pala maging PNP chief. Oo. No? Simpleng-simple lang pala. Sumipsip ka lang doon sa mga dapat sipsipan, may pag-asa ka na maging PNP chief. Oo naman. Hindi na pwede, hindi na ina-accept yung mga tradition, tsaka Wala yung na. mga Oo. masasabi natin na anong tawag doon, yung mga ahead sa kanya. Wala lang ganun-ganun. Wala Bastusan na. na. Basta sumipsip ka lang at gawin mo yung gusto nung nasa itaas, Oo. may pag-asa ka maging PNP chief. Ang mahirap dito, baka mamaya, yung mga susunod na gusto maging PNP chief, gayahin. Yan. Diba? Katulad ng sinabi natin kagabi, no? Mahirap Mahirap yan. Baka mamaya may gumaya. Doon sa achievement pala itong ginagawa niya. Oo, di ba? Ay, pwede pala ako maging PNP chief pag ginawa ko ito. Oo. Sumunod Yun ka. yun ang nakakatakot. Pero partner, taong bayan na mismo ang nagsasalita. Lahat ng post nila, GMA. Oo. Kung ano pa, PTV4. Lahat ng mga ano nila, pinagtatawanan. Kung naalala mo yung promotion nila, yung nakaputi sila, Oo. di ba pinagtawanan din yun ng taong Ang bayan? dami, no? Pinagtawanan. Daming haha. Oo. Dapat doon pa lang nakakuha na si Marcos Jr. ng idea kung ano ang mangyayari kapag inappoint niya yan bilang PNP chief. Kaya At nga. ito na nga, nangyari na nga. Pero wala tayong magagawa dyan, partner. Ang gagawin na lang natin dyan, sabay-sabay tayo mananalangin na God save Pilipinas. Oo. Yun na lang siguro. Kasi dito sa administrasyon ni Bongbong Marcos Jr., parang sa tingin ko, at nakikita naman natin, ang pinagagana nila kapangyarihan at pera. Kapangyarihan at pera. So now, anong patunay dyan? Yung mga pagbibigay nilang akap-akap. Ayan, ayuda. Yung eleksyon, no? Yung eleksyon, ginawa nilang pangsilaw sa mga tao, yung mga job fair, tapos magdadala sila ng mga kandidato. Tapos yung AKAP, AX, dadalhin nila doon na ang sabi ng COMELEC, bawal yun. Pero ano nangyari? Wala. Ba't nakalusot? Diba? So doon pa lang, mga kababayan, this government is nothing but the power and money. Pero wala silang abilidad na ayusin ang problema ng Pilipinas at ayusin ang pangunahing pangangailangan ng mga Pilipino dahil inuuna nila ang kanilang mga sarili. May Ayan, dudugo ka ba? partner. Oo. Sige. Ngayon, nakuha na ni Torre yung gusto niya. Naging PNP chief na siya kasi yan naman. presidente na ulit. Mahirap. Kasi yan ang parang pinaka-achievement ng isang pulis, di ba? Maging PNP chief. Ngayon, ang mahirap dito, mga partner, pag dumating yung panahon na, syempre, may anak yan, may apo yan, paano naging PNP chief yung yung lolo mo o tatay mo? Ang pangit nung dahilan o yung rason kung bakit siya naging PNP chief. Dahil naging PNP chief yung lolo ko dahil naging pinadala yung dating pangulo sa ibang bansa. Ginipit. Tapos, yung magaling na presidente sa bansa, marami nagawang presidente. Marami nagawa. Nagawa. Tapos yung isang simbahan, ginipit niya kaya siya naging PNP chief. Kakahiya. Tapos yung presidente, sinunod niya kaya siya naging PNP chief na kahit alam niyang mali yung mga ginagawa niya. Ngayon, nakuha mo na yung gusto mo, Torre. Nakuha mo na. At alam kong masayang-masaya ka dyan kasi nga, nag-post ka pa nga na sasabog na yung umuusok na yung inbox ko. Mag-text na lang. Mo si Sir no? At nakuha mo na yung gusto mo. Sana naman, ewan ko kung paano mangyayari, kung magbabago ka pa, sana ngayon, nandiyan ka na sa pwesto, gawin mo yung dapat, gawin mo yung tama, para may pag alis mo dyan sa posisyon na yan, o pag alis mo sa bilang PNP chief, meron ka maiiwang legacy na, okay lang, naging sip-sip yan sa presidente dati, pero nung naging PNP chief na siya, ginawa niya naman yung trabaho niya. So may pagmamalaki ko pa rin. Pwede, diba? no? Pwede. Kung ganun kung magbabago pa siya, partner, diba? Ayun na lang ang hiling natin kasi wala na tayong magagawa dyan. Nandyan na yan Diba? Sana naman may maiwang ka magandang legacy sa Pilipinas at yung tama naman ang gawin mo. Wag naman yung pamumuliti ka lagi. Hindi ka naman dapat sumali dyan partner. Tama ka dyan, partner, no? At speaking of pera, pera, sahod. no? Pagka pera talaga pinag-uusapan, no? Everybody listen. Yes. When money talk, everybody listen. Kasi ito,
inilabas na ng Commission on Audit ang listahan ng mga miyembro ng gabinete na may pinakamataas na kinita noong 2024. Alamin natin ang detalye sa ulat ni Jane Cunita. Para sa maraming Pilipino, palaisipan kung magkano ba talaga ang sahod ng isang miyembro ng gabinete ng Pangulo. Ngayon sa pinakabagong ulat ng Commission on Audit o COA, inilabas ang listahan ng 10 cabinet officials ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na may pinakamataas na kabuuang kita, kasama na ang sweldo, allowance at benepisyo. Pinakamataas ang sahod ni Department of Science and Technology Secretary Renato Solidum Jr. na may kabuuang kita na 6.38 million pesos noong 2024. Dahil dito naungusan niya ang iba pang miyembro ng gabinete, kabilang ang mga matataas na opisyal mula sa Justice at Education Department. Noong 2023, si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ang nanguna sa listahan, pero bumaba siya ngayong taon sa ikatlong pwesto na may kinita na 5.28 million pesos. Pumapangalawa naman si dating CHED Chairman Prospero De Vera III na kumita ng 5.37 million pesos. Si Commissioner Shirley Castañeda Agrupis ang humalili kay dating CHED Chairman Prospero De Vera III matapos tanggapin ni Pangulong Marcos ang kanyang pagbibitiw. Narito ang iba pang pasok sa 2024 Top 10 Highest Paid Government Officials. Pang-apat, si Social Welfare Secretary Rex Gatchalian na may 5.19 million pesos. Pang-lima, si Labor Secretary Bienvenido Laguesma na may 5.18 million pesos. Pang-anim, si Health Secretary Chodoro Herbosa na may 5.11 million pesos. Pampito, si Information Communications Secretary Ivan Uy na may 5.03 million pesos. Pangwalo, si Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III na may 4.99 million pesos. Pangsyam, si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel na may 4.96 million pesos. At ikasampu naman, si Public Works Secretary Manuel Bonoan na may 4.95 million pesos. Ayon sa COA, mas mababa ang kita ng ibang opisyal tulad ni Education Secretary Juan Edgardo Angara at Communication Secretary Cheloy Garafil dahil sa kanilang mid-year appointment. Ang mahigit 1,400 pahinang ulat ng COA ay bahagi ng transparency ng pamahalaan upang malaman ng publiko kung saan napupunta ang pera ng bayan at sino ang talagang binabayaran ng malaki. Ito si Jane Cunita, inyong citizen correspondent, nag-uulat para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Ay. Ayan, partner. Yan, partner, yung mga recorded pa lang. Oo. Yung mga recorded yan na sweldo. Ito yung sweldo mo, ha? Sweldo, ganyan. Yung recorded na talaga. Ito yung legal, no? Ayan yung legal. Paano yung ano? Diba? Oo, hindi natin alam yan, partner. Pero sana, wala. Pero ang pinagtataka natin sa lalaki ng mga sweldo ng mga ito, ano ba ang nagawa nila? Yun ang question natin. Ano ba ang nagawa nila na ikinabuti ng Pilipinas? Meron ba o wala? Kasi kung mayroon, pasalamat tayo. Pero kung wala, ano naman? Pantayin nyo naman. Pantayan nyo naman yung pinasusuweldo sa inyo ng taong bayan, di ba? Gumalaw-galaw naman kayo. Wala nang libre ngayon. Oo. Gawin nyo lahat dahil nandyan kayo, pinili kayo. Kaya naman partner, itong mga cabinet position, talagang pinag-aanoan to pinag-aagawan. Oo. Kasi meron nga ako meron akong kwento na narinig na sa isang kaharian. May kwento ka? Oo. Iba na yan. Sa isang kaharian, meron dong hari, meron siyang asawa, meron siyang 3 anak, tapos meron siyang mga tauhan. Okay? Ang style niya, pag kumukuha siya ng tauhan, what's in it for us? Ano ang maibabahagi mo sa akin pag ikaw ay kinuha kong trabahador ko? Ang sabi, ako, mahal na hari, magbibigay ako sa iyo ng 10 pilak. 10 pilak kada 1 linggo. Ganon. Okay. Sabi, siyempre, pasok 10 pilak kada 1 linggo. Tapos yung isa, ako, mahal na hari, magbibigay ako sa iyo ng 3 bareta ng ginto sa loob ng 1 linggo. Pasok? Pasok yan. Oo. Di ba? So, ibig sabihin, doon sa kwento na yan, partner, pag ikaw ay walang maipapasok o maibibigay na alay sa kaharian, ay hindi ka
tatanggapin. Okay. Parang nangyayari yan ngayon. Parang ganun yan. Pero hindi ko sinasabing ganun yun. Pero kinuwento ng lolo ko yun. Kinuwento ng lolo ko dati. Kasi noong mga panahon, ginto, pilak, saka bronze yung bayad nila. At ngayon, parang nakikita ko ano tawag dito? Powder? Oo. Powder. Sunrocks. Oo. Iba. But anyway, ganun mga kababayan. Pagka pera talaga ang ginawa mong... Pag nagpaalipin ka sa pera, wala ka ng magiging silbi sa hinahawakan mong posisyon man yan. O ano. Kasi, yung utak mo ang iniisip mo na lang lagi kung paano ka kumita. Diba? Kumita hanggat sa umapaw na yung baul mo sa sobra ng dami mong pera. Okay. Oo. Partner, alam mo, yan nga yung naisip ko no? Pag nagpaalipin ka talaga sa pera at ginos mo ang pera, wala ka na talagang iisiping tama. Wala. Kahit mali, gagawin ko para lang sa pera. Parang bisyo yung partner Oo. Kaya kahit anong mangyari, basta kumita ako, gagawin ko na lang ang lahat. Kasi yun naman talaga yan nga ang dahil dito sa mga to nakita natin, partner, grabe, ang lalaki. Ano ba yan? Per month ba yan o per year? Alin? Yung sahod nila? Per year yun. Kakala ko per month grabe na yan. Ako kung per month yan. Grabe. Pero mo, 6.36 million ang pinakamataas per month. Grabe, kung per month yan Pero per year pala yan. Pero kung ganito, partner, kung ganyan na mataas na sweldo dyan, bakit yung mga congressman nagkakaroon ng Escalade, nagkakaroon ng mga sports car, nagkakaroon ng mga... Kasi magkano ang sports car? Sports car, sabihin na natin, 10 million. 10 million, Yung pinaka-basic, mid-class pa lang yun, Oo, mid-class. Hindi pa yung mga sinasabi natin, mga tigpo 40 million. Iba na yun. Sa ganyang sahod, Ikaw, bibili ka ba ng kung ganyan sahod mo sa isang taon, makakabili ka ba ng Escalade na magkano yun? Mga 10 million. Hindi, partner. Isang taon, brando mo 6 million Tapos bibili ka ng isang Escalade na titig 10 million. Kung magastos ka at siyempre nasa gobyerno ka, 6 million ang sahod mo. Kung wala kang negosyo. Kung wala kang negosyo, okay yan. Magagamit mo yan sa isang taon. At kung meron, imposible ka magkaroon ng mga sasakyan na ganong kagaganda at mga resort. Jet. Mga jet, di ba? Imposible kung wala kang anomalyang gagawin. Partner. Sigurado yan, partner. Pero yung kwento ko kanina, ganon din kaya ginagawa ni Marcos? Yung, ano ba may alay mo sa akin? Ako nagtatanong lang naman. Kasi yung hari, ganon Ano ba, may ko sa'yo? Nangyari ko si Marcos. Powder po, powder. Powder. Ay, sige, pasok ka. Una ka na. Hindi, detergent powder yun, Detergent powder, kayo naman, Masyado kayong maisip ninyo, Kayo talaga, So, paano yan, Medyo kinukulang tayo sa oras, no? May lunes pa naman, abangan nyo sa Lunes, Meron. Last message. Medyo may tayo sa Lunes, abangan nyo ang Banateros sa Lunes. Medyo kaabang-abang yan, mga kababayan. At dito ko nga nakikita sa yung dahil dito sa 10 na to, yung sahod nila, dito ko nga nakikita yung kaibahan talaga ni Pastor. Biruin mo, si Pastor, ang layo. Wala siyang ganyan. Wala siyang makikita natin na sabihin na natin na sinasahod. Wala siyang ganyan. Pero ang dami niyang nagawa, ang dami niyang naitulong sa Pilipinas at sa mga Pilipino. Biruin mo, gustong-gusto siya ng mga Muslim, ng mga masasabi nating mga tribe. Yung mga yan, medyo sagrado yan pagdating sa paniniwala pero dahil nga sa kabutihan ni Pastor Kibuloy, nakikita nila yung puso ni Pastor at kung gaano tumulong si Pastor, napapabago yung mga pag-iisip nila na bakit kami tinutulungan ito? Iba naman kami. Ayan ang maganda talaga kay Pastor. Uulit-ulitin ko, hindi siya tumitingin kung sino ka o ano ka. Hindi siya tumitingin kung masama ka ba. Si Marcos na nga lang, hindi niya tinignan, di ba? Kasi ang gusto niyang mangyari, ituloy yung ginawa ni Pangulong Duterte. Pero nagkamali tayong lahat dahil nga itong Marcos, magaling mambudol, talagang
lahat tayo nabudol. Hindi, kayo. Wala, lahat kayo nabudol. Especially yung mga, yung hindi pa rin nagbabago. Ay, meron pa dyan mga Meron pa rin realista eh. nga. Meron pa rin hindi nagbabago. Kaya nga, si Pastor talaga, ang layo-layo dito sa mga politiko na to na may malalaking sahod at mga maraming sideline. Yes. So, kasi si Pastor, hindi naman lalaki ang simbahan niya ng ganyan kung kurap siya. Yan. Di ba? Okay, oo. Galaw-galaw, kayo mga nasa gobyerno. Etong mga nasa gobyerno, naturingan kayo, ang dadami ng mga pondo na binibigay sa inyo. Pero wala naman kayo nagagawa sa mga Pilipino. Eto, si Pastor Apollo Sikibuloy at ang KOJC, ha? Alam nyo kung anong mga nagawa nila. Nagtatanim, naglilinis, at maraming natutulungan. Walang pera na nanggagaling sa gobyerno. Actually, yung KOJC, hindi naman kaya... Mabubuhay sila. Yung mga taga-KOJC, mabubuhay sila kahit walang gobyerno. Alam nyo kung bakit? Yung leader nila, mas mahusay pa kaysa sa mga lider-lideran na meron tayo sa ating gobyerno ngayon. Kaya, kung yung nakikita nyo ngayon, dyan sa screen, yan po ay bunga ng isang matinong leader, zero corruption, dekalidad na paninirbisyo sa kanyang komunidad, at talaga namang yung dedikasyon doon sa gusto niyang mangyari, ininaalay niya ang kanyang buhay. Kaya ayan, maganda ang nakikita natin, natatapos nila kung anong gusto nilang mangyari. Actually, ito, nagmula lang ito sa mga panaginip eh. Nagmula sa panaginip, pero naging realidad. Alam mo ba, si Pastor Apollo Sikibuloy, nakwento sa akin ni no executive secretary, na si Pastor Apollo Sikibuloy, pag tinignan ka niya, alam na niya kung anong abilidad mo. Kasi meron diyang pintor. Pintor na isang member ng Kingdom of Jesus Christ. Nagpipaint siya sa mga wall, nagpipaint na ganyan. Tapos, ipinakita na daw kay Pastor yung pintura niya, yung ginawa niya, paintings. Painting niya. Mga halaman, tapos parang tawag dito, yung mga halaman, lahat. Ano bang tawag doon sa pag-ano? Landscape. Landscape, yan. Maganda. Parang ganyan. Parang ganyan. Nakikita niyo sa screen. Sabi daw ni Pastor, gawin mo sa totoong buhay yan. Gawin mong totoo yan. Yung pinakikita mo sa akin. Na ngayon, nagtaka, bakit? Sabi nung pintor, hindi ko kaya yung pastor. Ako pintor, hindi ako magsasaka, hindi ako marunong magtanim. Pero binigyan ni pastor ng ginaid ni pastor. Tapos yun, siya yung mga pinuno ngayon ng mga hardinero dyan. Ang galing, Pintor. Tapos naging realidad. Yung pinipinta niya, nagawa niya ng realidad, partner. Kaya ganun kalupit si Pastor Apollo Sikibuloy. Kaya tayo talaga, nanghihinayang man tayo na si Pastor ay hindi nakapasok sa Senado, pero ako naniniwala ako na kung ano ang ginawa ni Pastor dati, mas hihigitan pa niya ngayon para ipakita sa mga Pilipino na siya ay totoo sa kanyang mga sinasabi, sa kanyang mga ginagawa, at yung isang salita, yun ang napaka-importante. At katulad ng sinasabi natin lagi, truth that matters. Nation building, yan po ang pag-asa natin, si Pastor Apollo Sikibuloy. Dahil ako, hindi ako nawawalan ng pag-asa kasi lahat ng mga plinano ni Pastor Sikibuloy dyan sa KOJC, natupad niya. Magkakaroon talaga ng panahon, partner. So, pero, ang dami pa natin gusto sabihin, pero nandiyan na sa, yung susunod na programa, naghihintay na sa atin. So, magkita-kita po tayo muli, mga kabanateros, dito lang sa SMNI. Pag tama, palakpakan, pag mali, manatan. Ako po si Master Judea. Ako naman po si paring RJ. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal.